Misa Aurea o Ginintuang Misa. Ipinagdiriwang ang Misa Aurea noon nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa ginto ang malalaking titik ng Ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at ang liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at sa tugon ni Maria. Maririnig natin ngayon ang ikatlo at huling pagpapahayag ng Anghel tungkol sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan at pumupuno ng awat pagmamahal. Aminin natin mga kapatid na ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos upang tayo maging narapat mag-alay ng isang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na mukha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulot. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ang ating Diyos. Kaawaan kang nakakapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubahid tayo sa buhay walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan niyo kami. Panginoon, kaawaan niyo kami. Kristo, kaawaan niyo kami. Kristo, kaawaan niyo kami. Panginoon, kaawaan niyo kami. Panginoon, kaawaan niyo kami. Amen.
kapangyarihan, ang iyong salitang nananahang sa iyong kaibuturan, ay dinlang sa sinapupunan ng Berhen kalinis-lisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel, at siya'y lukuban ng Espiritu Santo din ang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Berhen, matanggap nawa namin kapagpakumbaba na sundin ng loob mo sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Magbibigay ng palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Mag-isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw ngayon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyol, o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Ahaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginoo'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya, na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang panganay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa libing ni Hari David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulihan si Maria sa gayong pag-uusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilibing at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kanyang hukbo magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayon? Ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nagbili siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Luz. Ano yung luz? Luces. Ilaw. Ang ibig sabihin ng luz ay ilaw. Hindi puntido. Ilaw. May tanglaw. Luces. Yan ang salita sa salitang Latin. Kaya yung ginagamit natin sa bangkay, luces, sabi natin, diba? Yung ilaw, luces. Doon nagawa yung root word o yung word na lucis. Kaya ang salitang luz, kung mayroon mang nagngangalang luz dito, sino ba ang nagngangalang luz dito? Luz, may ilaw ka ba o puntido kang ilaw? Ha? O nangingitim na yung kan? Ha? Ibig sabihin maliwanag. Sana nga, maliwanag ka. At nagkagawa ka ng maliwanag. Ano? Tumatanglaw ka sa tao. Hindi na dadapa yung tao dahil wala kang ilaw. Yan. Ibig sabihin may tanglaw ka. Gabay ka ng sangkatauhan. Sana nga, di ba? Okay. Panalangin natin na si Luz ay talagang ilaw at hindi pundido. Okay. Ang ating Panginoong Yesus ay nagsilbing tanglaw. Ang mahal na Birheng Maria ang nagsilbi niya. Nang sabihin niya, mangyari nawa ang lahat ng sinabi mo sa akin kay Anghel Gabriel. Sa tuwa ni Gabriel, hindi na nakapagsalita, umalis na lang siya. Ano po ang nangyari? Tuwang-tuwa ang mga anghel sa langit at mismo ang Diyos sapagkat nagkaroon muli ng kaligtasan ang tao. Si Maria ang tinawag na ikalawang Eva at si Jesus ang tinawag na ikalawang Adan. Kaya nga po, ito ang ikatlong misyon ni Gabriel. Una, kanino? Kay Jose. Di ba nung nananalig siya, natutulog siya, nagpakita. Ang anghel na yun ay si Gabriel. Huwag kang matakot, Jose.
napakasalan si Maria. Yan ang sinabi niya. At tumalima si Jose. Ang ikalawa, kahapon ba yun? Kahapon, nang sabihan siya ni Zacarias at pinarusahan niya si Zacarias dahil hindi ka naniwala na maglilihi at maghanap ang iyong anak. Kahit baog siya at matanda na, hindi ka makapagsasalita hanggat hindi mo makikita ang katotohanan ng aking sinabi. Kaya naging pipi si Zacarias hanggang si Juan ay bininyagan. Juan ang kanyang pangalan sa isinulat ni Zacarias at bigla siyang nakapagsalita. Ang ikatlong misyon ni Gabriel sa nasa natin ngayong gabi nang pinagpahayagan niya at ngayon tinatawag na napakahalaga ang pagpapahayag na ito. Napakahalaga ang misyon na ito ni Gabriel kay Maria. Kaya tinawag natin Misa Aurea. Kaya narinig niyo mabuti kanina yung sa pangulat na nakatitik sa ginto. Diba? Mayayaman ng tao. Yung letra lang, ginto na agad. Kung tutusin, ang daming letra ng sinabi. Ibig sabihin, ginto na yan. Mayaman ang tao noon. Misa Aurea. Ang pagpapahayag ni Gabriel kay Maria, nakikinig lahat yung nasa langit at ang maanghel nang sinasabi ni Gabriel kay Maria. At nang natapos si Gabriel, huminto silang lahat kung ano ang isasagot ni Maria. Para pag yung pangyayari nung nanonood tayo ng Miss Universe. Diba? Ipuproklima na kung sino ay mananalo. Huwag mo ililipat yan, huwag mo ililipat. Kaya nung sinabi dyan, Miss Philippines, Miss Universe, ganon din ang mga anghel sa langit. Nang sabihin ni Maria, mangyayari naman ang lahat ng yung sinabi sa akin. At natuwa ang lahat, hindi lamang ang anghel na si Gabriel, kundi ang mga anghel sa langit at mismo ang Diyos. Muli, nagkaroon ng pagkakataon ng Diyos na mapangyayari niya ang lahat ng kanyang plano na ililigtas niya ang kanyang bayang Israel sa kasalanan at muli magbabalik sila sa Kanya. Sabi nga, bakit ba? Ano ba ang meaning ng Pasko? Sinasabi natin lagi. Napakasimple po. Ito ang isang istorya ng pag-ibig ng Diyos at ng tao. The love story of man and God. Eternal love story. At kung niyo pong makikita, napakaganda ang istorya kung babasahin niyo ang banal na Biblia. Tandaan po natin lahat at ipagmalaki po ninyo ng ating Biblia mula sa original na teksto ng Greek at ng Aramaic ay ang original na isinulat ng ating mga ninuno na ngayon ay ginagamit ng lahat ng mga relihiyon sa daigdig na ito. Pwera lang yung Quran at lahat na Iglesia ni Cristo, Protestante at lahat, kinopya po nila yung Biblia natin at mayroong dagdag bawas. Yun. Sapagkat tandaan po ninyo, ang ating simbahan ay itinatag mismo ni Cristo 33 Anno Domini, 33 AD. Yan ang taon ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin niya kay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi iglesia ni Cristo, kundi ang aking iglesia. Kanino niya itinayo? Kay Pedro at sa mga apostol. At kaya nga tinatawag sa atin na Roman Catholic Apostolic Church. We follow the teachings, written and oral tradition of the church mula sa mga apostol. Yan, tandaan ninyo. Saan ba tayo? Pasok po tayo.
Kaya yun po ang dapat ninyong tandaan ng ating aklat ay muli na sinasabi po sinalin at nilimbang at pinagsama-sama ng ating mga ninuno upang magkaroon tayo ng tunay na inspirasyon at babasahin. Magiging istorya, ito'y walang hanggan. Kaya nga, lagi natin sinasabi na ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Sa ating pananampalataya, doon po tayo sumusunod. Kaya ganoon na lamang ang istorya na hanggang sa ngayon ay patuloy na pinaulit-ulit. Patuloy na inaalala natin sa ating henerasyon. At sa susunod pong henerasyon, hindi po magbabago ang banal na Biblia. Kaya tunay na ang isinulat nito ay isang bagay na ating dapat paglilin, pagnilayin, patuloy natin sa puso, sa ating isipan, sa ating salita at sa gawa. Ito ang dapat natin maging gawain na siyang panlaw, luz ng ating buhay. Kaya tunay na hindi tayo dapat mamamatay. Maraming ilaw na yan. Pag namatay yung ilaw, brown out din, hindi natin makikita. Kaya tayo lahat ay laging buhayin. Isipan at sa ating puso na nagsasabuhay mismo ng ating pananampalataya Katoliko, Kristiyano. Kaya nang sabihin ni Maria, tuwang-tuwa ang mga anghel, mismo ang Diyos. Magagawa niya ang kanyang plano ay ililigtas muli ang kanyang bayan pinalakuan hanggang sa wakas ng panahon. At sa ngayon, tayo po ang bayan iyan na naghihintay na muling pagdating ng ating Panginoon gaya ng isinulat, the second coming of Jesus. And we are in the stage of the parousia, the end times. Andito yung Pasko ng ating Panginoon, andito ang kanyang kamatayan at pagkabuhay at pag-akyat sa mga kalangitan. Tayo ngayon ay naghihintay sa tinatawag nating parousia. Nandito tayo sa panahon na kung saan hinihintay natin ang pagdating muli ng ating Panginoon at tayong lahat ay kanyang titipunin at isasama sa kanyang kaharian ng Diyos. Kapag ito'y dumating, gaya ng sinasabi, kapag ito'y dumating na, taas doon tayo, taas ang ating mukha, na titignan ang pagdating ng ating mapagmahal na Diyos na kukuha sa atin. Kung magkagayon, lahat tayo ay pupunta sa kanyang kaharian sa kalangitan. Kaya, gaya nga lang nasasabi, kung dumating ito, hindi ito karaka-raka. Di ang anghel, na ang mga anghel, di ang anak ng Diyos, hindi alam kung kailan ito mangyayari. Ang Ama lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Mga kapatid, ito ang ating pananampalataya. Nawa makita natin ang kahalagahan ng mga salita ng anghel, ng mga salita ng mahal na Birhen Maria, ni Zacarias, ni Juan Bautista, ni Jose, na kung saan dito nagkaroon ng kaligtasan. Ang mga naunang mga ninuno natin na siyang naging instrumento ng Diyos ang siyang patuloy na magiging gabay natin hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga sa ating patuloy na paghahanda at pag-alala sa kapistahan ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pagdating ng Mesiyas na tinawag na Kristo, tayo naway karapat-dapat magdiwang at karapat-dapat tanggapin ang biyaya ng Pasko hanggang sa wakas ng ating buhay. Tumayo tayo lahat ngayon mga kapatid para sa panalangin. Manalangin tayo sa Diyos upang tulad ni Maria, kung puso'y tayong magtiwala at tumalima sa Diyos. Sa bawat panalangin na natin itutugon, Ama namin, bigyan mo kami, ulitin natin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Tulad ng Anghel Gabriel, pagpatuloy nawa ang simbahan sa masigasig na paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan
kaligtasang hatid ng sanggol na Emmanuel. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng ating pamahalaan upang lagi nilang maalala na sila'y mga lingkod ng Diyos at ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di magkakasama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante at mga lingkod bayan. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Robert Garcia and family, Norial and Ferrer family, at Remedios Regedan Ardales and family. Manalangin tayo. Ama namin, bigyan mo kami. Tahimik natin panalangin mga kapatid, ang ating mga pagsariling kahilingan sa Diyos. Amang nagkatawang tao ang iyong anak nang inialay ni Maria ang kanyang buhay bilang iyong lingkod. Tularan nawa namin ang halimbawa ng mahal na ina habang naghahanda kami sa pagdating niya sa Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, kung pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon pagkain sa iyong kamay, sa kapurihan at karahan sa ating kapag-inabangan sa poong sa mga Ama namin lumikha, itangi mo ang pagkain ito upang ang mga nagdidiwang ay magkasalo-salo sa sinampalataya ng dapat na asahan sa darating mo anak na aming hinihintay, sapagkat siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hangganan. Sumainyo ang Panginoon, nasa Diyos sa iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabihan ng mahalaga ni kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahati sa Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nanabik at nanalangin lubos ng kaharap sa kanyang kadatingaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpain sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadatingaan. Ama namin banal, panglukalang lahat ng kabanatang Petsko, ng Espiritu, kaya mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniaot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahandog para sa iyo. Kaya hindi naman natapos sa lapunan, hinawakan niya ang kalis, ulit niya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at hinihingi ko ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hayutikan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aaral sa akin. Pagpunin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalalang sa pagkamatay at ulit pagkabuhay nila na kaya pinialay namin sa iyo ang pinapanilang bibigay buhay ng kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung narap na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami sa salo-salo. Sa katawan ng tuloy ni Kristo ay magkaroon sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapin mo ang iyong simbahang nagana sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibigay sa ni Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at lahat ng kapalian.
Alalahanin mo rin mga kapatid namin ng nanay na may pag-asang sila muli mga buhay ay hindi na lahat ng mga kumano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasama sa iyong buhay walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararan mo sa pamamagitan ng anak namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Panginoong Jesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay inyo. Pagkikayan kayo ng kapayapaan sa Jesu Cristo. Kapayapaan.
kordero ng Diyos na nag-anis ng mga kasalanan ng isang liputan, mapapangad tayo natin na dayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, halang kapatid, magsasabi sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Yung bata kaninang maliit ka, ginarn-garn na kanina. Yung batang maliit kanina, yung nakakulay gray na ano, ginarn-garn na kanina. Ayun na kaya po. Huwag na ako pala. Mamaya pa. May pieces. Thank you.
Amen. Ama namin pagmahal ng mga pinagsalo-salo mo sa iyong banal tigil ay papagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap ng pagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalat hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Palain kayong lahat ng ating mga pangyayang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayon kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.